ko ang cellphone ko at nagtipa. Napangiti ako sa kanila at yumuko. Sheshe. Pasasalamat ko sa Glom team ko at maids na tumulong sa akin. Tuwang-tuwa at nagpalakpakan pa ang mga ito sa akin. Hindi ko na maintindihan ang sinabi nila sa akin pero alam kong sa puso ko na natutuwa din sila. Thanks for the hard works, girls. You may leave us now. Boses iyon ng pamilyar sa akin na nagsalita sa kanilang lengguwahe kaya mabilis akong napalingon. Si Zebra nga. Tumalbog na naman tuloy ang puso ko. Nagsiyuko din ang mga babae na sa tingin ko ay nagpaalam na rin at mabilis silang nawala sa kwartong ito. Kaya dalawa na lang kami ni Zebra. Pumihit paharap sa akin si Zebra. Napakuro tuloy ako sa aking kamay dahil sa lakas ng dating ng bodyguard ko sa akin. Shucks, mali ito. Hindi naman nagbago ang itsura nitong naka-black suit. Mula ulo hanggang paa ay puro itim. Ganoon pa rin ang nakatago nito sa muka. Black sunglasses at black face mask. Kahit ang magkabilang kamay nito ay may gloves na kulay itim. Diyos mio, ito pa lang ang suot nito. Nakakainis na sa taglay na karisma. Hindi pa kasama ang mukha nitong palaging tago. Lord, wish ko lang gwapo ito sa personal at hindi mukhang tikbalang. Dahil nakaupo ako sa armchair ay nakatingala lang ako kay Zebra habang lumalapit ito sa akin. Habang palapit ito ng palapit ay mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Kahit malamig ang kwarto ko ay pinagpapawisan ang bawat sulok ng katawan ko. Halos tumigil ang paghinga ko nang bigla itong lumapit sa akin tenga at magsalita. You look so beautiful, my princess. Mahina at malalim ang boses na salita nito sa akin na halos ikatayo ng buhok ko sa batok. Love your perfumes. Napapikit ako nang bigla niyang dampian ng magaan na halik ang aking leeg. Stop. Halos matunaw ang katawan ko. And if I won't stop, napakagat-labi ako. Hindi ito tama. Mali ito. Stop this. My father is waiting for me. Mahina akong sagot kahit na nangangatog ang tuhod ko sa tindi ng init ng katawan ko ngayon. Sandali itong tumigil at muli ay magaan halik ang ginawa nito sa aking pisngi. Bago ko pa man makita ang mukha nito ay mabilis nitong tinakpan ng face mask ang bibig nito. Ang unfair talaga nitong tao na ito. Let's go, my princess. Katulad ng paghatid ng bodyguard ko kagabi sa aking kwarto na magkahawak kamay kami ay ganoon din kung paano kami bumaba at lumabas ng mansyon. Hindi ko tuloy alam kung paano tumingin sa mga tao nang hindi hinuhusgahan dahil sa aming dalawa ni Zebra. Pinagbuksan ako ng pintuan ni Zebra at maingat niya akong pinaupo. Diyos ko, hindi ako bata pero parang 5 taon ang turing nito sa akin. Napansin kong wala pa ang driver sa sasakyan kaya napasilip ako nang makita kong may kausap si Zebra. Ito ang driver namin. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa dahil napili pang sa labas mag-usap na pwede naman sa loob ng kotse dahil hindi ko naman maintindihan ang kanilang pag-uusapan. Nang humarap ang driver ay nagsalubong ang kilay ko. Bakit parang nakita ko na ito kung saan? Hindi nga siya mukhang Chinese dahil bukod sa matangkad ito ay moreno lang din ito at parang Pinoy. Bigla akong kinutuban, kaya salubong ang kilay ko nang maupo na ito sa driver's seat. Habang si Zebra naman ay nakita ko naglakad sa nagkukumpulang mga security men na mukhang magtatagubilin. You're not Chinese, am I right? Salita ako. Natigilan ang driver. Maya-maya pa ay humarap ito sa akin na mukhang namutla. Are you also a Filipino? Tanong ko. Ilang segundo muna itong natigilan at mukhang no choice na kundi ang tumango ito. Opo, Pinoy po ako, Princess Grace. Mahinang sagot nito. Imbes na magtaka ay bigla akong natuwa dahil hindi lang ako at si Ken ang Pinoy dito sa mansyon, kundi pati pala ang driver namin. Wow, thanks God. Hindi na ako mahirapan na mag-Ingles. Masaya kong salita. Pakamot-kamot pa ito na mukhang nahihiya. Pasensya na po kayo, Princess Grace. Huwag niyo po sana ipagsabi na alam niyo nang Pinoy din ako. Baka po may magtampo. Tampo? Sinong tanga naman na magtatampo? Napapayo ko na lang ang driver nang humarap sa manibela. What's your name? Tanong ko. Ako po si Greg Acosta, taga Tubong Bacolod, 28 years old at 5 taon nang nagtatrabaho kay Boss. Nagulat kaming parehas nang biglang bumukas ang pintuan at parang pagmamayari ng mundo na basta na lang na naupo sa shotgun seat sa Zebra. Naputol patuloy ang usapan namin dalawa ni Greg. Okay, start the engine. Salita ni Zebra.
Wala na akong narinig na sagot kay Greg, pero bigla ako na-curious kay Greg. Kung ganoon pala, sa haba ng taon na pagtatrabaho ni Greg sa biological father ko, ay marami na itong nalalaman. Pero bakit walang nababanggit si Ken tungkol kay Greg na aming driver? Sana ito na lang ang bodyguard ko dahil bukod sa mukhang mapagkakatiwalaan ay purong Pinoy pa. Hindi katulad sa isang lahing engkanto na hindi mo na nga makita ang pagmumuka ay parang bossing pa ang peg. Wala sa loob na napatingin ako sa rear view. Langya talaga nitong si Zebra. Nakatingin din si Zebra sa salamin at ngayon ay parang gusto kong maihi sa inis. I'm so glad to see you again, my beautiful daughter. Kahit may pagkagaralgal na ang boses ni Daddy Wateng at matagal na itong magsalita, ay masaya ako sa bawat salita na sinasabi niya sa akin. Paulit-ulit iyon simula pa nang dumating ako. Iniwan na ako ni Ken dahil may mahalaga itong pinuntahan dahil sa iniwang kumpanya ni Huateng Jung. Sa susunod na mga araw ay isasama na raw ako ni Ken. Nakaramdam ako ng kaba nang malaman ko iyon. I had no choice but to agree with them. Gusto kong ipakita sa Daddy Wateng ko na hindi ako mahina at kaya ko ang lahat. Tanging ang bodyguard kong si Zebra lang ang kasama ko dito sa kwarto ng Daddy Wateng ko. But he was too quiet. Alam kong nagmamasid lamang ito sa aming mag-ama. Minsan lang ito tatayo kapag may sasabihin si Daddy Wateng na sila lang ang nagkakaintindihan. Kung pwede nga lang na magtanong kung anong pinag-uusapan nila, ay kanina pa ako nagtanong pero hindi ko magawa. Katatapos lang ng lunch namin, ako na nagpresenta na magpakain kay Daddy Wateng sa nurse na naka-assign. Mabait naman ang mga ito at hinayaan lang ako. Maski ang doktor, tuwan-tuwa si Daddy habang ginagawa ko iyon. Ang palagi niyang bukang bibig ay, I will never forget this. Matapos ko siyang mapakain, tinuruan ako ni Zebra sa mga ipinapainom kay Daddy Wateng. Napansin ko rin na magaling itong tumingin sa swero. Ganoon din sa monitor at sa tubong nakakabit sa ilong ni Daddy. Pwede iyong tanggalin kapag kakain pero kinakapos sa hininga ang matanda kaya palagi itong may oxygen. Habang pinapakain ko kanina si Daddy Wateng ay kinausap ni Zebra ang dalawang doktor. Nakita ko pa nga na parang sinusuri ni Zebra ang mga gamot. Hindi ko lang talaga maintindihan ang mga salita nila. Kasabay pa na kinakausap ako ng Daddy. How did you know that? Did you study medicine? Tanong ko nang makatulog na si Daddy Wateng. Nandito na kami ngayon sa malawak na office ni Daddy Huateng. Nakabukas ang isang kortina kaya tanaw na tanaw sa labas ang nagtataasang mga gusali at establishment ng syudad. Sa kaliwang parte ay puro building kasama ng ospital na ito at sa gitna ay mayroong river at sa kanang bahagi ay puro green dahil puro na iyon bundok. Nakaupo lang si Zebra sa armchair na parang may-ari ng ospital ang datingan dahil nakabuka ka pa. Sa laki at haba na magkabilang hita nito ay para bang gusto kong kumandong. Diyos ko po, napalunok ako at agad na inalis sa aking utak ang maruming kaisipan. Nakatutok ito sa kanyang hawak na cellphone nang mapalingon sa akin. Kahit palagi may takip ang mukha nito ay ibang atraksyon na nararamdaman ko dito kay Zebra. No way. No. Napataas lang ang kaliwang kilay ko sa sagot nitong parang walang kabuhay-buhay. Gusto ko lang magtanong pero parang nakakapagsisi. Nagkibit balikat na lang ako at baka mainis lang ako dito. Hindi pa naman kami uuwi dahil hanggang hapon pa kami dito mag-e-stay ni Zebra. Nandito kami ngayon sa may office at may malaking flat screen TV. Wala naman ako maintindihan dahil puro Chinese ang nasa palabas habang ang kasama ko naman na si Zebra ay may sariling mundo. Ang ganda-ganda na nga ng outfit ko pero hindi ko naman siya pwedeng irampa hanggat walang senyales ni Ken. Ang sabi kasi nito ay may inaayos pa ito bago ako pwedeng lumabas-labas. Naintindihan ko naman lalo pa at hindi ko kabisado ang lugar na ito at delikado ang buhay ko para gumala-gala. Napangiti ako na mag-send ng pictures sa messenger si Ferry kasama si Ana at ang tindahan. Masaya akong hindi sila nahihirapan. Pumapasok si Marie pero half day lang dahil pumapasok ito sa school. Nag-send din ako ng picture namin ng dadawaten ko kila Tito Robert at masaya sila para sa akin. Namiss ko nga agad sila sa Pilipinas kahit ang mga kaibigan ko sa bahay. Nakita kong online si Mika. Psst, what's up? Nagsin agad si Mika at mabilis na nag-type. Nagkamustahan muna kami at ilang usap. Can I call you? Tanong ni Mika.
Hindi pa nga ako nakakasagot ay bigla na ngang tumawag itong si Mika kaya sinagot ko na agad through messenger. Ah, hello Mika! Masaya kong sagot. Nakita sa paligid ng mata ko ang biglang paggalaw ni Zebra pero hindi ko nalang pinansin. Hello Grace, kamusta ka na dyan? Nagkita na ba kayo ng biological father mo? Tanong ni Mika. Tumango ako na parang nasa harapan ko lang ang kaibigan ko. Oo, kahapon pa. Actually, dito nga kami sa ospital ngayon at nagpapahinga na si Daddy Wateng. Sagot ko. May ilang katanungan pa si Mika na sinagot ko. Naikwento ko rin ang unang pagtapa ko sa bansang ito at sa mga taong nakakasalumuha ko. May naikwento din ako tungkol sa weird kong bodyguard na kahit marinig ni Zebra ay panatag naman akong hindi malalaman nito. Wait nga, open mo camera mo. Mukhang hindi nakatiis na salita ni Mika. Okay. Mabilis kong inilipat sa video call. Salubong ang kilay ni Mika. Naka-uniforme pa ito at mukhang nasa duty pa dahil na rin sa background nito. Sino Zebra? Napakamot ako sa aking noo sa malakas na boses ni Mika. Pasimple tuloy ako na patingin sa bodyguard kong nakaupo lang. Hindi ko alam kung nakatulog ba ito dahil hindi ko naman makita ang mata dahil nakasuot nga ng sunglasses kahit hindi naman maaraw. Gusto ko makita. Sisimplihan ko lang baka mapansin niya. Mahina akong salita. I know. Dahil nasa kabilang gilid naman si Zebra at hindi naman nakadirektang nakatingin sa akin ay pasimple kong pinindot ang back camera para si Mika na mismo ang titingin dito kahit hindi ko na itutok ang cellphone kay Zebra. Shit! Bakit Mika? Pagtataka ko mabilis kong ibinalis sa front cam para magkaharap kami ni Mika. Seryoso ka Grace? Wala kang alam? Alam saan? Napatampal sa mukha ang kaibigan ko. Napatingin din ako kay Zebra na ngayon ay hawak na ulit ang cellphone at mukhang busy ito sa kakadot-dot ng screen. Oh shit! Whatever. Mahinang salita ng kaibigan ko na dinig ko naman. Nasabi mo Mika? Pag-uulit ko. Umiling ito. Sige, usap na lang tayo next time Grace. Mabilis makasagap ng signal si Zebra. Si Zebra? Never mind. Usap na lang tayo kapag may free time. At lalo na sa pag-uwi mo. Nasa duty pa ako today. Yeah, ikamusta mo ako sa bahay? Miss ko na agad kayo. Sure. Ingat ka, Grace. Bye-bye. Bye, Mika. Namatay na rin ang tawag at saka ko naman naalala kung kamusta na ang kuya nitong si Lester. Bigla akong nalungkot. Alam kong may fiancé na ito pero mahal ko pa rin si Lester. Bumabalik tuloy sa akin ang halikan namin dalawa. Hindi lang iyon basta halik dahil higit pa doon sa kotse ng mahal kong si Lester. Namiss ko ng mahal ko. Mahina akong salita habang napapatulala sa hawak kong cellphone. Mabilis ako napalingon sa walang iba kundi ang bodyguard ko. Nanlaki ang mata ko sa gulat at pagtataka. Did you hear me? Kumabog ng malakas ang dibdib ko habang nakatingin kay Zebra. Nakatingin din ito sa akin habang nakabukaka at maangas na nakaupo. Alam kong kahit mahina ang boses ko ay maririnig nito, pero ang nakapagtataka ay kung bakit niya ako naintindihan. I heard it. Napatayo ako at nanlalaki ang mga mata. Ew! Sabay duro ko kay Zebra. Kung kanina ay kumakabog na ang dibdib ko, ngayon ay hindi na normal sa sobrang lakas ng pagkabog. You're not a pure Chinese. You're also a Filipino. Pinoy ka ba? Pinoy? Nakita ko ang pagsalubong ng mga kilay ni Zebra pero hindi gumagalaw. Manluloko kang Zebra ka? Kaya siguro hindi ka nagpapakita ng mukha dahil alam kong Pinoy ka rin no? Nagtaas baba ang dibdib ko dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon. Para akong matapang na mandirigma na sumusugod kay Zebra habang nakaupo. Napatingala sa akin si Zebra habang ako'y nagigigil sa inis. Kahit nakaupo na ito ay konti na lang ay halos magpantay na ang mukha namin dalawa dahil sa sobrang lapit ko sa kanya. Kaya ka ba kinuha bodyguard ni Ken para sa akin dahil may dugo ka rin Pinoy? At katulad ni Greg na driver natin? Nagsusumikap akong huwag tumaas ang boses ko. Wala pa ring imik si Zebra na matamang nakatingin lang sa akin. Nagulat ako nang biglang lumapit ang ulo nito malapit sa akin dibdib. Your perfume suits you, my princess. Mahina at nakakaakit na salita ni Zebra. Napasinghap ako sa sinabi nito, kaya napaatras ako pero huli na dahil nakulong na ako sa malaki at mahaba nitong mga binti. Hey you! Stop it, Zebra!
Ngayon ko lang na-realize na sobrang lapit pala ng ginawa ko kaya mabilis niya akong naikulong sa kanyang binti at ngayon ay para akong pagkain na anumang oras ay tutuklawin ng isang sawa na kagaya niya. Hindi ko alam pero napahawak ako sa magkabilang balikat ni Zebra at ngayon ay halos malambot ang magkabilang tuhod ko dahil sa ginawa ko at paghawak nito sa akin. I'm familiar with this feeling dahil sa isang tao ko lamang ito naranasan. Napapikit ako ng maliin. Hindi pwede. Hindi ko pwede itong maramdaman lalo na sa panahon ngayon at sa taong ito na mukhang zebra. Stop this. Let me go. Please. Mahina akong salita habang tumataas baba ang aking dibdib. After you coming close to me while getting angry, are you now begging for me to let you go? Bigla akong nanigas nang hawakan itong aking muka. Hindi ako makakilos dahil sa mabilis nitong kamay, but he gently touched my cheek. So soft and very sweet. Stop doing this. Halos pangapusan ako ng hininga. Ang kaninang umahon na galit ko ay mabilis na nawala dahil sa kakaibang damdamin na lumulukob sa akin. Alam kong mali ito dahil wala kami sa tamang lugar. Baka biglang may pumasok at may makakita sa amin na bodyguard ko at iba pang isipin. Nakakahiya lang dahil alam kong may pagka-conservative pa naman ang bansang ito. Hindi man lahat pero ganun ang kultura ng pamilya ni Daddy Huateng. He grabbed my waist and kissed my chest for no reason and just a real quick. Oh my God! Halos matanggal ang pangako at nanlalaki ang mata ko dahil sa ginawang ito ni Zebra. Kahit may suot ako ngayon ay nakaramdam ako ng pag-iinit sa katawan. Agad ko siyang itinulak sa kanyang balikat pero parang nagtulak lang ako sa bato dahil walang kalakas-lakas ang kamay ko. Zebra? Nabalik ako sa tamang pag-iisip nang may kumatok. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas pero nang itulak ko muli si Zebra ay mabilis niya akong pinakawalan. Kulang na lang ay liparin ko na ang pintuan para mabuksan na iyon. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko at sa tingin ko ay aatakihin ako sa puso. Princess Grace! Ken! Masayang mukha ng abogado ang bumungad sa akin kaya nilakan ko na bukas ang pintuan. Kumusta ka dito, Princess Grace? Hindi ka ba nahihirapan? How's your dad? Tanong agad nito nang makapasok. Nang mapalingon si Ken kay Zebra na parang nagmamay-ari ng mundo ay tumango ito dito at ganun din ang ginawa ni Zebra. Wow ha? Parang walang nangyari. Hindi pa rin nawawala ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi naman. Actually, madaldal pala si Daddy dahil may hilig siyang magkwento. Masaya ko nagagawa na ni Master makapag-usap ng matagal. Kilala ko siya sa pagiging tahimik. Magsasalita lang ito kapag may mahalaga itong sasabihin o katanungan. Sumunod ako sa paglakad kay Ken habang papasok ng kwarto ni Daddy Huateng na iwan sa labas si Zebra. Pagpasok namin ay chinek agad ni Ken ang monitor maski ang dextrose. Matapos noon ay tinignan nito ang natutulog na si Huateng Jung. Ilang araw ka pa lang dito sa Shanghai, Princess Grace, pero malaki na agad ang pinagbago ni Master. Ikaw lang ang kanyang lakas kaya patuloy siyang lumalaban. Alam natin hindi na magtatagal ang buhay niya. At kahit na nakakalungkot ay kailangan na natin maghanda. Napalunok ako at lumamlam ang mga mata. Kahit na alam kong katotohanan iyon ay hindi ko maiwasan hindi malungkot. Kumikirot ang dibdib ko dahil ngayon lang kami nagkakilala ng gusto ng biological father ko ay mawawala na agad ito. I will do my best to give my father a genuine happiness that he deserves. Lumapit ako sa tabi ng Daddy Huateng ko at hinaplos ko ang kanyang manipis na buhok dahil halos maubos na sa kanyang chemotherapy. Ilang sandali pa ang katahimikan sa amin. Matapos noon ay ibinalita sa akin ni Ken na pwede na niya akong dalhin sa kumpanya ni Daddy. Kailangan ay maingat kami makarating sa lugar na aming pupuntahan dahil delikado daw ang magiging buhay ko. Kahit nakakakaba ay kailangan kong maging matapang. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Ken ay nagising si Daddy Huateng. Muli ang magandang ngiti ni Daddy ang nagpasaya sa puso ko. Halos maiyak-iyak pa ito sa saya dahil nagising itong hindi ako umaalis sa kanyang tabi. Halos lumabo naman ang puso ko. Kahit na simpleng salita lang iyon ay alam kong malaking tulong iyon para sumaya ang Daddy Huateng ko. Hindi ko na rin namalayan ng oras dahil masayang nakikipagkwentuhan si Daddy Huateng sa aming dalawa ni Ken.
At kahit na dumating ang doktor nito para i-check ito ay wala pa rin itong tigil sa pakikipagkwentuhan. Natigil lang kami nang kumatok ang walang iba kundi si Zebra. Bigla tuloy ako nailang kaya nanahimik na lang ako. Nag-uusap silang tatlo sa Chinese at ako naman ay walang naiintindihan. Ngumingiti na lang ako sa tuwing nararamdaman ko ang pagpisil ng kamay ni Daddy Huateng sa aking kamay. I'll be back again tomorrow, Daddy. Hinalikan ko sa noo si Daddy. Parang nadudurog ang puso ko sa luhang lumalabas sa mata nito. I'm waiting for you, my beautiful daughter. I promise. See you. Kumuway pa ako dito ng 2 beses bago ako tuluyang lumabas ng silid. Ang sabi ni Ken ay pwede ko raw ipasyal sa rooftop si Daddy dahil may mini garden ito dito sa kanyang building. Gusto ko sana kung pwede ba itong iuwi para kahit paano ay maginhawaan sa loob ng tahanan ay hindi rin daw pwede dahil masyado na daw mahina si Daddy Huateng at bawal na siyang bumiyahe ng malayo. Bago ko pumasok sa loob ng sasakyan ay lumapit sa akin si Ken. Sisilip muna tayo sa restaurant ni Master Huateng ngayon. Tonight? Yes. Mabilis akong pinagbuksan ni Zebra ng pintuan para ako ay makapasok sa loob ng sasakyan. Humarap si Ken kay Zebra at kinausap ito. Seryosong usapan ng dalawa dahil ibang ekspresyon ng mukha ni Ken, habang si Zebra naman ay parang ewan dahil may takip ang mukha. Nagkabit-balikat ako at komportableng naupo. Hey Greg, bati ko sa driver. Good evening po, Princess Grace. May tanong ako sa iyo, Greg. Napalingon ang driver sa akin. Ano po yun, Princess Grace? Si Zebra ba ay may lahing Whatever. I'll ask you some other time na lang. Nagulat ako nang mabilis na bumukas ang pintuan at walang ano-ano ay pumasok si Zebra. Mabuti na lang din ay hindi na nagtanong pa si Greg at pinaandar na ang sasakyan. Tahimik lamang kami habang binabaybay ang restaurant na aming pupuntahan. Pero ako ay hindi mapakali sa aking kinauupan. Sa tuwing mapapatingin ako sa rearview mirror ay nagtatama ang mata namin dalawa ni Zebra. Halos magbuhulan tuloy ang aking hininga. Kaya pinanatili ko na lang na nakatingin sa bintana. Hindi na bale na magka-stiff neck ako. Wag lang magkasalubong ang paningin namin ni Zebra. His eyes look so familiar to me. Those eyes have a similarity to my one and only. Sandali. Hindi siya nagsuot ng sunglasses? Napasingap ako at muli ko ibinalik ang aking paningin sa rearview mirror pero wala na. Dahil nakita kong suot na niya ang kanyang sunglasses. Visit. We're here. Salita ni Zebra. Hindi ko na namalaya na nakarating kami dahil lang sa bodyguard kong nakakainis. Bago pa ako makababa ay nauna nang humilera ang security man. Kaya nang pagbuksan ako ni Zebra ay nagpaka-professional ako. Kahit na kumakabog ng gusto ang dibdib ko. Ayokong isipin nito na masyado akong affected sa ginawa nito kanina sa ospital. Nakakahiya lang. Napalibot ang paningin ko sa malaki at magandang restaurant na ito. It's more classy dahil sa nagliliwanag ng mga ilaw. Napatingin ako kay Zebra na humigpit ang pagkakahawak sa aking kaliwang kamay. Hindi ko alam kung bakit niya iyon ginawa pero inignore ko lang. Ayoko nang bigyan pa iyon ng meaning. Maraming bumati sa akin kaya ngumiti ako sa mga ito at kumaway. Pagpasok namin ay daig ko pa ang celebrity. Nakita ko si Ken na may kausap. May katabi ito na sa tingin ko ay ang manager ng restaurant na ito. Ipinagila ko ng upuan ni Zebra at naupo ako sa magandang pwesto na sa tingin ko ay pang VIP ang kinaupuan ko. Bumati habang nakayuko ang lalaki na kasama ni Ken. We are happy to see you here for the first time. Please, enjoy your dinner. Pagpapatuloy na salita nito. Habang nagsasalita ang manager, ay bumubulong naman sa akin si Ken kaya nakangiti akong nagpasalamat. Tumalikod lang ang manager at pumitik ng daliri at isang iglap ay nagsidatingan ng mga waiter at may bitbit na tray na may iba't ibang klase ng pagkain. Halos mapuno ang malaking lamesa. Nakakataka mga maraming pagkain na ngayon ko lamang nakita at matitikman, kaya tinawag ko si Ken para makikain din. Hindi naman tumanggi si Ken at naupo ito banda sa aking harapan, habang ang bodyguard ko naman ay nakatayo sa aking gilid habang nakamasid sa paligid kaya tumingala ako. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang suot na suit. Sit beside me. Tinapi ko pa ang upuan sa aking tabi. Hindi naman tumanggi ang bodyguard ko at naupo nga ito. Nagtama tuloy ang aming binti. Nagpatay-bali siya na lamang ako. Oh, ang sarap naman ito. Habang kumakain ay binabanggit ni Ken ang bawat pagkain. Masarap at talaga namang sulit ang ibabayad mo sa napakamahal na meal.
Tahimik lang ang katabi ko pero mukhang enjoy din ito sa pagkain. Sa vanilla cake na dessert na aking kinakain ay talaga namang mas lalo ako nag-enjoy. Kapag may pagkakataon ay mahingi nga ang secret recipe nito dahil hindi siya tulad sa itinitinda ko sa aking coffee shop. Masarap at malinamnam. I'm not into sweets pero kakaiba ang sarap nitong vanilla cake. You have something? Akmang aabutan ako ng tissue ni Ken pero nagulat na lang ako nang mabilis pa sa kidlat na nauna ang bodyguard ko at pinunasan ng tissue ang aking bibig. Diyos ko Lord, sa tanda kong ito ay nagkakalat pa akong kumain na parang dugyot. Thanks. Tipid kong ngiti kay Zebra. Ang awkward lang. Kahit kay Ken na nakamasid lang ay ipinagpatuloy na ang kinakain. Naramdaman ko ang kamay sa aking hita. Napasingap ako pero ayokong tumingin dahil tsak mapapansin iyon ni Ken kapag ako ay nag-react. Napatikim ako nang maramdaman ko ang pagpisil ni Zebra sa aking hita. Langya, humanda ka sa akin. Mabuti na lang at natapos na kaming kumain. Niyaya na akong tumayo ni Ken kaya bumitaw na sa akin si Zebra. Pumasok kami sa isang private room kung nasaan ang manager. Habang nagsasalita ang manager ay taga-translate naman si Ken. Ibinabalita sa akin na maganda at nasa maayos pa rin ang kalagayan ng restaurant dahil kahit wala si Wadang Jung ay palaging nakaalalay si Attorney Ken Xiaofeng sa kanila kapag nagkakaproblema. Kaya malaki ang pasasalamat ng buong staff kay Ken. Ipinakita rin sa akin ang confidential information at sa susunod na nga na araw ay dapat ko na raw pag-aralan. Ipinakilala sa akin ang lahat ng staff sa buong restaurant. Masaya ako habang isa-isa ko silang kinakamayan. Kahit ibang lahi sila ay masayahin ang mga ito kahit na alam kong pagod na sila sa maghapon na pagtatrabaho. 8:00 na ng gabi nang kami ay makauwi ng mansyon. Nakaramdam din ako ng pagod. Hinatid lang ako ng 3 maid sa aking kwarto nang wala si Zebra. Kahit ayoko ay pinaghanda pa rin ako ng maliliguan at pati na rin sa aking pantulog. Kaya tinanggihan ko na rin ng halos pati skin routine ko ay sila pa ang gagawa. Sobra na akong nahihiya. Kahit patrabaho nila ang alagaan ako, hindi ko na ipagagawa sa kanila iyon. Kaya nagpaalam na rin sila sa akin. Malapit ng 10:00 ng gabi. Komportableng nakahiga ako at nakakumot na ako at hawak ang cellphone. Napatingin ako sa pintuan ng may kumatok. Wait! Baka si Ken ito at may mahalagang sasabihin kaya kumakatok. Pagbukas ko ay pamilyar na amoy agad ang nabungaran ko at napasinghap ako. Akmang kakapain ko pa lang ang switch ng ilaw sa gilid nang biglang pumasok ang walang iba kundi ang bodyguard ko kaya napaatras ako. What are you doing? Mahina akong salita dahil ayokong may makarinig at makastorbo. Kahit madilim ay may liwanag na naman mula sa lampshade na siyang tanging nagbibigay liwanag. Dahil matangkad dito ay hindi umabot ang liwanag sa kanyang muka dahil nakaharap ito sa akin. It's getting late. Do you have something to talk about? Nagsimula na namang kumabog ang dibdib ko. Hinawakan ako nito sa braso at ang isang kamay nito ay mabilis na sinarado ang pintuan at narinig ko pa ang paglock ng doorknob. Napasingap ako na bigla niya akong hapitin sa aking bewang. Zebra! Hindi ito tama, pero ayokong isipin na masamang tao si Zebra at tinatake advantage ako nito dahil hindi iyon ang bulong ng puso ko. God! Napatingala ako na bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Sa sobrang higpit ay kulang na lang ay pumasok na ako sa katawan nito. Kahit na may suot ako makapal na pajama ay ramdam ko ang init ng aming katawan sa isa't isa. Is there something wrong? Are you okay? Nakuha ko pang itanong iyon dahil wala akong naririnig na salita mula rito. Ilang segundo pa kami sa ganitong posisyon. Humawala ito ng konti sa akin at tinawakan ng aking muka na parang sinusuri. Napapikit ako na bigla niya akong halikan. Oh my God. It's just a simple kiss, but I know it. Babe. Oh my God. Lester? Napayakap ako sa kanyang leeg nang muli ay magtagpo ang aming labi. I know it's him. My love. My one and only love.